si awit sa 127, Palasyo sa Kaitaasan. Sa ating pong inawit at welcome po sa ating pong online Bible study dito po sa ating pong Google Meet at sa ating pong Facebook Live po. At bilang pag-aawitan po muli sa page 89 po, Nalang Jesus o kay Tamis. Nalang Jesus kay Tamis, ibig kong laging masamit, ligaya ko sa hinantis. Nalang Jesus na kay Tamis, nalang Jesus, bayaan ang Diyos.
alam niya'y mahal sa pasanin at buhay. Papuri paglakasan ng kay Jesus na naman. Kay tamis na Jesus, bayaan ng Diyos. Pinay di nagbabago, purihin ang ngalan mo. Isukat pa sa lagisay ng aming minamahal. Takot ko ay pinaparang sa kanyang pangalan. Kay tamis niya ng Jesus, bayaan ang Diyos. Hinay di nagbabago, purihin ang ngalan mo. Purihin po ang Diyos sa ating pong mga inawit at sa ating pong opening prayer ay hingin po natin kay Brother Norman po na tayo po ay pangunahin. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, lubos ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa napakabiyaya pong gabi na inyo pong pinagkaloob po sa amin, na ito po ay amin pong itinuturing po na biyaya, na kami po ay nagkakatipon po online, na malaya po namin na napapag-aralan po ang inyo pong mga salita. Ama, humingi po kami ng paglilinis po sa amin po mga puso at kaisipan. Humingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkakasala, sa mga kahinaan, mga pagkukulang po sa inyo pong banal na harapan. At sa oras po na ito, tulungan niyo po kami sa patnubay po ng inyong pong banal na Espiritu na maunawaan po ang inyong pong mga salita, maging pagpapala po sa amin pong buhay. At ganun din po, ang dalangin po namin sa mga kapatid po na hindi po namin nakapiling po sa pag-aaral po na ito. Nawa ay dalangin po namin sa mga susunod po na pagkakataon po. Kayo po ang magbigay din po ng pagkakataon po muli sa kanila upang makasama sa ganito pong kahalagang gawain po ng pag-aaral po ng inyong mga salita. Yamang ang inyong pong mga salita tunay po na nagbibigay kalakasan po sa amin pong spiritual po na pamumuhay. At patuloy dalangin po namin ang anak niyo po na gagamitin na maghahayag po ng inyong pong mga salita. Pakapuspusin niyo po siya ng inyong pong banal na Espiritu at nawa mahayag po ang inyong pong mga salita ayon po sa inyong pong kalooban. Sa inyo rin po namin pinagkakatiwala po ang internet connection upang wala pong maging hadlang po sa pakikinig po ng inyong mga salita. At ang lahat po na ito ay aming pong isinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng inyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po, Brother Norman, sa panalangin. At ngayon po mga kapatid, ay hihanda na po natin ang ating pong puso't isipan sa pakikinig po ng mga salita ng Diyos. At tayo po ay magkakaroon po ng isang devotional na ibibigay po ng ating kapatid, si Brother John Norwin Gutierrez po. Good evening po mga kapatid. At sa atin pong pagbubulay po ngayong pong gabi, nais ko pong makipagbukas po kayo sa akin dito po sa Mark chapter 8 verse 1 po hanggang sa susunod. Babasahin ko muna po at babasahin ko po siya dito po sa mababaw po na salin. Mark chapter 8 verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Kung nakita na po natin, babasahin ko po. Nang mga araw na iyon, muling nagkatipon ang napakaraming tao.
Wala nang makain ang mga ito, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Naaawa ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauwiin ko sila ng gutom, kung pauwiin ko sila ng gutom, mahihilo sila sa daan. Malayo pa naman ang pinanggalingan ng ilan sa kanila." Ito po ay isang liblib na lugar. Saan po tayo kukuha ng pagkain para sa ganito karaming tao? Tanong ng mga alagad. "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus. "7 po," sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang 7 tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos, hinati-hati ang mga tinapay at ipinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ganun nga ang ginawa ng mga alagad. Verse 7, mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos ay inutos niyang ipamahagi din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. Nang tipunin nila ang lumabis, nakapuno sila ng 7 kaing. May 4,000 tao ang kumain matapos pauwiin ang mga tao. Salamat po sa pagkabasa sa salita ng Diyos. Minsan pa po tayong manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa gabi po na ito. Patuloy na dalangin po namin nawa po sa mga salita po ninyo na nabasa po. Ang banal na Espiritu ang tumulong po sa amin. Nang sa gayon po, tunay po na sa pamamagitan po ng inyong pong mga salita na amin pong binasa, mangusap po ito sa bawat isa at ito din po ay maging kapakipakinabang po sa bawat isa po sa amin na makakapakinig po ng inyong mga salita. Salamat po at sa inyo po namin pinagkakatiwala ang oras po na ito at ito pong lahat ay amin pong sinasamo at idadalangin sa matamis na pangalan lang po ng ipong bugtong na anak si Cristo Jesus. Amen. Ito pong binasa po natin ay iba pong pangyayari doon po sa ang ating Panginoong Yesus din po ay nagpakain po ng 5,000 katao. Yun po ay makikita po natin naman dito po sa mga unang chapter po ng Marcos. Mark chapter 6 verse 34 hanggang sa mga sumusunod. At ito din po yung tinake po ni Brother Anthony sa John nung sa Sunday po after po nung pinakain po ng ating Panginoong Yesus yung 5,000 na mga lalaki. Higit pa po doon ang pinakain ng ating Panginoong Yesus nung sila ay sumakay po sa arko o sa bangka ay sinundan po sila, no? At doon ni-rebuke ng ating Panginoong Yesus na yung iba ay nandoon dahil nakakain sila ng tinapay. At ito pong sa Mark chapter 8 ay iba po dun po sa pangyayari po na yon or sa event po na yon. Although marami po tayong makikitang similarities, yung pong crowd, marami. Although dito po ay do sa verse 9, sabi po doon, may 4,000 tao ang kumain matapos pauwiin ng mga tao. Titingnan po natin, 4,000. No? Kaya po dito sa mababaw na salid, yung po headings po niya ang pagpapakain sa 4,000. Although yung pong sa Mark chapter 6, crowd, marami din po ang crowd, pero doon po 5,000 na malalaki at higit pa po doon. At kung makikita rin po natin, sa pamamagitan din po ng tinapay, pinakain po ng ating Panginoong Yesus ang napakaraming crowd. O yung miracle po na yon, alam po natin yung pong miracle po na yon kung paano sa tinapay, sa konting isda, pinakain po ng ating Panginoong Yesus yung pong maraming tao. Pero siguro po para po dito po sa atin pong pagbubulay po ngayon pong gabi, nais ko pong pansinin po natin yung pong naging focus po ng ating Panginoong Yesus dito po sa event po na ito. Pansinin po natin yung dun po sa mga tao pong nandirito. Sabi po dun sa verse 1, "Nang mga araw na iyon, muling nagkatipon ang napakaraming
papansinin po natin, alam po natin nung nag-start po sa ministry ang ating Panginoong Hesus, marami pong tao gusto pong lumapit po sa Kanya. At iba-iba pong mga motibo, yung pong paglapit po nila sa ating Panginoong Hesus. Kaya po nung last Sunday, kung naalala po natin, iba-iba pong mga motibo din po. Yung minsan maling motibo na paglapit sa Panginoon. Yung political, yung nabanggit ni Brother Anthony, minsan entertainment, physical needs. Yan po yung mga bagay po mapapansin po natin. Pero dito, actually yung pong mga nag-aaral po sa Biblia, sinasabi po nila ito pong lugar na kung nasan po ang ating Panginoong Hesus ay more on Gentiles po yung pong nandito. At kung papansinin po natin, sabi po dito, wala nang makain ang mga tao kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, naawa ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila. Pansinin po natin yung pong duration nung pag-stay po nila sa ating pong Panginoong Hesus. Kung titingnan po natin, yung 3 days po ay hindi po siya sandaling panahon na pag-stay sa pakikinig sa ating Panginoon. Compare na lang po natin sa panahon po natin ngayon. Ngayon, nasa online Bible study po tayo. Ilang oras lang po yung inaalat po natin para po makinig sa ating pong online Bible study. Every Sunday, ilang oras lang din po yung ini-stay po natin sa pakikinig sa pagpunta po natin sa chapel. At every gawain po, ilang oras lang din po yung pong mga nagiging pagtitipon po natin. At ano po yung na-observe po natin? Minsan, na-observe natin na nalilate pa tayo. Minsan, na-observe pa po natin na meron yung wala, absent. Ang gusto ko pong i-point po dito ay minsan mahirap yung time. Minsan, kahit pare-parehas po tayong 24/7, meron. Pero minsan yung time natin ay hindi natin maalat ng maayos or mabalance yung time po natin. Kaya kung o-observe po natin yung mga tao pong nakikinig po, pumunta para po sa ating pong Panginoon, na ibinigay po nila yung 3 days po nila sa Panginoon. Although hindi po natin alam yung pong mga motibo po nila na nandirito po, sinabi po dito. Pero kung titingnan po natin yung 3 days po na yon ay ako po yung naniniwala na meron po silang interest sa pakikinig po, sa paglapit po sa Panginoon. Kasi kung wala ay aalis, kung ako yung nandun ay aalis na ako baka dun pa lang sa unang araw, ay aalis na. Kaya possible na more than po doon sa political, yung pong mga gusto po nung tao po na ito, more than po dun sa entertainment, more than po dun sa physical needs. Kasi kung titingnan natin, meron po silang mga dalang pagkain. Kaya dun po sa verse 2, naawa ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Yung wala na. Ibig sabihin nung mga unang araw, meron silang kinakain. Parang pinaghandaan po nila. Meron silang baon para sa pakikinig, no? Yung pinaghandaan po nila yung pagpunta po doon. At ako'y naniniwala na alam ng Panginoon yun, nakikita ng Panginoon yun. Kaya kung titingnan po natin, ang Panginoon, alam niya yung mga bagay po na ito. Kaya doon sa verse 2, sabi din po dito, kung papansinin po natin sinabi ng Panginoon, naaawa ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung compare po natin to, balikan po natin yung sa Matthew chapter 6.
o Mark chapter 6. Para lang po sa comparison po. Sa verse 34. Matthew chapter 6 verse 34. Sabi po dito, pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming mga bagay. Nung nakita niya po yung crowd sa Mark chapter 6, kung titingnan po natin, spiritual needs po yung nakita po ng Panginoon na needs po nila. At dito hindi lamang po spiritual needs yung pong tinitingnan po ng ating Panginoong Jesus. Dito po kung titingnan po natin doon sa physical needs po nila. Kaya ang Panginoon hindi lamang po siya, alam po natin, lagi ko nga po naririnig kay Brother Wilson, hindi lang puro spiritual. At maging yung physical needs ay tinatouch po ng Panginoong Jesus. Actually, kahit alam po natin sa istorya po, kung pagbabasa po tayo sa Old Testament, ang bayang Israel, Exodus chapter 16 verse 3, kung paano po, hindi lamang po yung sa pagkaalipin po nila, pati yung needs po nila. Kung paano po silang nagrereklamo po sa pagkain, pinagkakaloob po ng Diyos yung needs din po. Kahit po nung sa panahon ng bayang Israel sa Exodus chapter 16 verse 3. Sabi po dito ng bayang Israel sa verse 3, sinabi nila, mabuti pa sanang pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Verse 4, sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit araw-araw. Palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. So, titingnan po natin. Actually, marami pa po yan kung babasahin po natin yung sa Exodus chapter 17 verse 2. Yung tubig naman, wala po silang mainom. Sa pamamagitan din po ng sinabi ng Diyos kay Moses, paluin mo yung bato, may lalabas ng tubig. Actually, sa panahon po natin, na-reveal po ang Panginoong Jesus po yung picture ng ating Panginoong Jesus. Pero ang gusto ko pong i-point, ang Panginoon ay hindi lamang po siya concern, spiritual needs po natin, kung paano po yung kasalanan po natin. Nais po niya na iligtas po tayo sa ating pong kasalanan. Concern din po ang Panginoon sa ating pong mga physical needs. Kasi ang Panginoon, alam niya din po yung hirap. No? Sabihin na po natin, nung siya po yung nagkatawang tao, na-experience niya rin po kung ano po yung ating pong nararamdaman. Alam po natin yun sa Matthew chapter 4, nung ang ating Panginoong Jesus ay nagutom po siya, sabi po doon, verse 2, Matthew 4 verse 2, sabi po, siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi at siya'y nagutom. Alam niya po yung feeling po nung nagugutom. Kaya nga sinabi po niya nung kausap niya yung mga alagad niya, kung papauwiin ko sila ay may hilo sila. Maaaring hindi lang niya theological na alam na may hilo. Maaaring nung nagutom ang Panginoong Hesus, na-experience niya po yun, nahihilo po siya. Physically, alam niya po at nararamdaman po niya yung ganun pong pakiramdam.
Kaya niya nabanggit yun sa mga alagad. No? Concerned po siya kung papawin niya yung mga tao po na yun. Kung titingnan po natin doon sa John 8:20, mga physical po na ang ating Panginoon ay naramdaman po niya yung mga hirap din. John chapter 8 verse 20, sabi po dito, ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y natuturo sa templo na may lalagyan ng mga alay, ngunit walang, sorry po, dito po sa John chapter 19, dito na lang po sa John 19:28. John chapter 19. Sabi po dito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Ito po yung pong, sa verse 29, may isang mangkok doon ng puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha, kinabit iyon sa isang tangkay at ng hisopo at nilapit sa kanyang bibig. Ito po yung ating Panginoong Jesus ay nakapako doon sa krus. Yung thirst, yung pagkauhaw, alam ng Panginoon. Kaya po, yung pong, tinignan ko nga po yung dito po kasi sa King James, ginamit po yung I have compassion. Ang ginamit po sa English po yung compassion. At isa po dun po sa naging kahulugan po nung pong compassion po na yun, desire to help. Ibig sabihin, yung meron yung act, yung may gagawin siya, may gusto siyang gawin. Hindi po yun yung parang, hindi yung compassion, hindi yung parang naawa ka lang, iba po yun. At ang Panginoong Jesus, meron siyang gustong gawin. At kung dadalhin po natin dun sa spiritual po natin na needs, growth. Alam po natin, ang Panginoon, una, ang Diyos, binigay niya ang kanya pong bugtong na anak. Alam po natin yan. Dun po, para po sa ating spiritual need, binigay po ng Diyos ang kanya pong bugtong na anak. Pangalawa, ang ating Panginoong Jesus, inako naman niya yung place natin. Kaya doon sa Isaiah chapter 53 verse 46, alam po natin yung pong talata po nito. Isaiah 53 verse 4 hanggang 6. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala niyang iyo'y parusa sa Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Tingnan po natin, no, laging siya at sa atin yung nakasulat po. Tayo'y gumaling dahil sa paghihirap na dinanas niya. Doon na naman po yung tayo at ng ating Panginoong Jesus dahil ito po'y naglalarawan sa ating Panginoon. At sa mga hampas na kanyang tinanggap, tayong lahat ay mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusaang tayo dapat tumanggap. Kaya kung titingnan po natin, ito po yung compassion ng ating Panginoon, yung desire to help po niya. At may ginawa ang Diyos Ama, siya po yung nagplano ng ating pong kaligtasan. Ang ating Panginoong Jesus, siya po yung pong umako, kaya nga lagi po doon, dahil sa atin, siya, naghirap po siya. At ang banal na Espiritu, siya po yung nagko-convict po ngayon sa atin. Para ito pong mabuting balita na ating pong naririnig na pag-aaralan ay tunay po na maging maliwanag po sa atin at tayo po ay magkaroon po ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kung babalikan po natin, ito pong ating pong pinag-aaralan dito po sa Mark chapter 8.
makikita po natin dito yung pong mga tao po na nandirito, ang Panginoong Hesus, kung paano po yung pong compassion po niya, yung pong desire to help po niya, kung ia-apply po natin, kung magkakaroon po tayo ng, sabihin po natin, sa pagbubulay po sa atin, hanggang ngayon po ay nandyan po ang pag-ibig at compassion po ng Panginoon. Ano man po yung pong mga spiritual, physical need, financially, sa ating pong physically, karamdaman man po yan, alam ng Panginoon. At gusto ko pong malaman po natin na meron po siyang desire to help. At gusto ko rin pong pansinin po natin kung paano pong itong desire po niya na ito ay gusto po niya na yung compassion po niya na ito ay gusto po niya na ipakita rin po sa kanya pong mga alagad. Kasi kung titingnan po natin ulit dun sa verse 2, siguro babasahin ko naman siya dito sa King James. No, sa verse 1 po kasi sabi po dito ng mga araw na yun, nagkaroong muli ng maraming tao at wala silang makain. Tingnan po natin, ano po. Yung senaryo, wala pong pagkain. Una niya pong ginawa ay tinawag ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila. Ano po yung unang-unang words na sinabi ng Panginoong Hesus? Walang pagkain? Yung po ba yung sinabi po niya? Di po. Sabi po doon sa verse 2, nahahabag ako sa karamihan. Ito po yung gusto pong pansinin po natin. Hindi po problem yung binungad po niya sa kanya pong mga alagad. Dito sa verse 2, sa mababaw na salin, ginamit po yung naawa. Kumbaga po, ini-imagine ko po na ang Panginoon parang pinapaalam niya sa mga alagad niya yung kanyang nararamdaman. At kung titingnan po natin, sabi nga po natin kanina, iba po ito dun sa una pong event na kung paanong pinakain din ng Panginoong Hesus yung marami pong tao o magitan din po ng bread and fish. Kumbaga, yung mga alagad ay maaring alam na nila, no, yung sabihin na po natin, na-experience na po yung miracle na yon. Nandun na po yung nakita po nila yung ganun pong senaryo. Pero kung titingnan po natin dito ay same din po sa una yung reaction po nila. Ano po yun? Doubt. Kaya kung titingnan po natin, desire versus doubt. Ang Panginoon may desire siya to help. Pero yung mga alagad ay nandun pa rin yung doubt nila. Kaya sabi doon sa mga sumunod na talata, verse 4, ito po ay isang liblib na lugar. Saan po tayo kukuha ng pagkain para sa mga ganitong karaming tao? Yung question ng Panginoon. O sabihin na po natin, yung nirelay ng Panginoon sa kanila. Ang mga alagad ay nag-doubt. At dito nakikita ko po na patuloy po yung teaching din ng Panginoon sa kanya pong mga alagad. Siguro kung iisipin nga po natin, bakit ganyan naman yung mga alagad? Na-experience na nga nila yung miracle ay nandun pa rin yung doubt. Pero kung minsan ay ganun din po tayo, di po ba? Minsan na-experience na rin po natin yung kung paano po tayo pinanubayan ng Panginoon sa mga naging problema. Pero pag nandiyan na naman po yung problema, minsan meron pa rin po yung doubt. Minsan nandun pa rin po yung nagwo-worry. Pero dito nakita ko po na tinuturuan patuloy po ng Panginoon ang kanya pong mga alagad. Kaya ano po yung sinabi ng Panginoon? Actually, same din po ito. Tinanong po ng Panginoon, ilan yung tinapay? Doon nung una, alam po natin nung una, galing po sa bata yung pong tinapay, di po ba?
Makita po natin sa John, meron pong bata po doon. Ibig sabihin, wala po sila doon sa in-own po nila, in-own hands po nila, wala po silang mga tinapay. Pero po dito po nung sa verse 5, ilang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus. Sabi nila, 7, sagot nila. At doon meron silang own. Hawak-hawak po nila. At sabi po dito, pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang 7 tinapay. Kaya kung i-compare po natin, noon, 5 na tinapay, 5,000 mahigit yung kinain. Ngayon, 7 tinapay, mas konti, less, no? Kung imamat natin, kahit sana 4 na tinapay lang, alam natin, mapapakain ng Panginoong Hesus yun kasi doon sa 5 tinapay, napakain niya yung mas marami. Pero bakit kaya kinuha po ng Panginoon lahat? Minsan ganun po yung gusto po ng Panginoon po sa atin. Minsan gusto ng Panginoon ay ipagamit po natin lahat po sa Kanya. Kung ano po yung meron po sa atin, ipagamit po natin. Kasi dito po nung pinanalangin ng Panginoon ay binalik po niya ulit sa kanyang mga alagad at yung mga alagad po yung nag-distribute. Ganon na ganon yung senaryo po doon po sa unang pangyayari. Kung ano po yung ibinigay nila sa Panginoon, ibinalik po sa kanila ng Panginoon na higit, dumami, at sumobra. At ito po yung gusto ko pong pansinin po sa mga alagad. Makikita natin nandun yung kasipagan po nila. Nakita po natin nandun po yung pagsunod po nila sa Panginoon. Pero ano po yung nagkukulang? Yung compassion. Yung desire na katulad ng sa Panginoon. Kaya minsan, hindi po natin, kumbaga po, nahihiram yung desire na yun. Marami pong Christian na pag sinabi na ganito yung gawin mo, masipag sila na ganito yung gagawin nila. Ito yung magiging totoa ka dito, ito yung magiging committee mo, masipag nilang gagawin yun. Pero minsan hanggang dun lang. Hanggang dun lang sa sinabi. Pero iba po kasi yung compassion. Iba yung may desire ka, katulad nung sa Panginoong Hesus. Meron pong difference, di po ba? Di naman po natin masasabi na tamad yung mga alagad. Masipag po sila. Biruin po natin yung ginawa po nilang yon ay malaki pong trabaho po yon. Pero iba po yung kung katulad nung sa Panginoon. At yun po yung sa Philippians na sinasabi ni Paul na magkaroon tayo sa ng pag-iisip na tulad ng sa Panginoon. At ito po yung naniniwala po ko ito po yung halimbawa. Kaya nga po yun po yung binrought up niya sa kanyang mga alagad. Naaawa ako. At ako po, iniisip ko po kung tayo pong lahat ay meron pong ganun po. Dalhin na lang po natin sa mga outreach po natin. Bible study outreach po natin. Kung lahat po tayo ay meron pong ganung pag-iisip, meron po tayong ganun pong puso, yung compassion, sabi po doon, desire to help. Yung meron pong, may work po yun may paggawa po yun. Lalo po tayong gagamitin ng nakikita po natin yung pong mga bagay po. At kung titingnan po natin, dito po sa mga miracle po na ito, kasi po dito po meron din po mga natira na pagkain. Sabi po dun sa verse 8, kumain ng lahat at nabusog. Tingnan po natin. Yung pong biyaya po ng Panginoon. Nang tipunin nila ang lumabis, nakapuno sila ng 7 kaing. May 4,000 tao ang kumain. Although dito mas marami po yung tinapay, 7 po,
Doon po sa una ay 5 lang, doon kasi sa una po ay 12 basket yung pong naipon na sumobra. Dito naman po ay 7 na basket ang sumobra. Pero nung tinitingnan ko po ito dun sa Matthew chapter 6, ginamit po yung sa Greek po niya ay kopinos. Dito naman po sa Mark chapter 8, ginamit po yung spuris. At ginamit din po itong word na basket po na ito doon po sa Acts chapter 9 verse 25. Para lang po ma-compare po natin. Acts chapter 9 verse 25. Acts 9 verse 25, sabi dito, kaya't isang gabi inilagay siya sa kanyang mga alagad sa isang basket at ibinaba sa kabila ng pader. Yung basket po dito, ginamit din po sa Greek po niya, yung spuris. Ito po ang gusto ko lang pong i-point po, kaya po tinitingnan po natin ito. Although doon sa Mark chapter 6, 12 basket po, small basket po yun. At dito po sa Mark chapter 8, kahit 7 lang po na basket, ay malaking basket po. Kaya yung binasa po natin sa Acts chapter 9, eto po nung si Paul ay inilagay po dun sa basket po na yan. Ibig sabihin, kasya po yung isang tao po sa basket po. At ano po yung gusto ko pong i-point po dito? Pagka binigay po natin sa Panginoon, yung all, kasi yun po yung lahat po nung tinapay po nila. Hindi lang mabubusog, hindi lamang, ibig sabihin, hindi lang masasatisfy. Meron pa pong extra. Kaya po dito po sa atin pong pagbubulay po na ito, personally po, kung pinagbubulayan ko rin po ito, nakita ko po na sa akin pong personal na pagbubulay-bulay, yung pong nais po ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Given po, alam po natin na ang Panginoon, concerned po siya spiritually, concerned po siya physically, what? Unbeliever, lalo na po sa mga believers. Kaya nga sabi po dun sa 1 Peter 5:7, cast all your cares upon Him because He cares for us. Pero more po doon, nakita ko po na nais po ng Panginoon din na ang bawat believer po ay magkaroon din po ng desire o compassion na katulad po ng sa Panginoon. Pag nakikita po niya yung pong unbeliever, nandun po yung pagnanais na sila po ay maligtas. Katulad po doon sa Mark chapter 6 verse 30 po. Nahabag siya dahil para silang tupang naligaw. Pag nakikita po natin yung needs ng unbeliever, ng mga kapatid, nandun din po yung compassion, nahabag, naawa, ibig sabihin, desire to help. At kung minsan yun po ay, yung love po kasi na yun po ay bunga ng Espiritu at yun po ay minsan sacrificial. At yan po yung ginawa po ng Panginoon. Na kung minsan makikita po natin, yung pong mga alagad po, dun sa unang miracle po, at sa pangalawang miracle po na ito, sabihin po natin na parang hindi po nila nakita po yun. Although masipag po sila. Sumusunod sila sa Panginoon. Binibigay din nila yung time nila sa Panginoon. Pero dito, baka hindi pa po nila natututunan. Pero nakita naman po natin dun po sa birth ng church, kung paano po ang banal na Espiritu, kapangyarihan ng Diyos, pamagitan ng Holy Spirit, nanahan sa mga believer. Ang bunga po nun, pag-ibig. Nakita rin naman po natin kung paano yung pag-ibig po na yon, ang pag-ibig ng Panginoon ay nag-work sa kanila at paano sila pinangunahan ng banal na Espiritu. Ay, ganun din po sa atin.
na ang bawat isa po sa atin ay magkaroon po ng katulad po ng pag-ibig sa ating pong Panginoong Hesus. At yung pag-ibig po na yun, ako po'y naniniwala, katulad nga ng sinabi ni Paul, yung pag-ibig po ng Panginoon, yung nagtutulak po, yung nagmo-motivate. Yun po yung maganda pong motivation po sa ating pong mga paglilingkod, yung pag-ibig po ng Panginoon. At dito po sa ating pong pinag-aaralan, personally, yun po yung aking pong nangusap po sa akin at nawa ito po yung nais ko pong i-share po sa atin at nawa sa atin din po ay hindi lamang po tayo masipag sa ating pong mga kalalakinan, sa ating pong mga kababaihan. Pagka nabibigyan lang po tayo ng schedule, ng opportunity, although lahat po yan maganda. Pero iba po kasi yung pong yung motivated by love. Kung kahit hindi tayo sinasabihan, ginagawa po natin para sa Panginoon. Yung kahit wala pong nakakakita, ginagawa natin para sa Panginoon. Yung kahit walang nakaka-appreciate, ginagawa po natin para sa Panginoon. At kung ganun po yung klase ng paglilingkod po natin, ako po'y naniniwala na yun po ay magiging mabunga. Siguro hanggang doon lang po at tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Patuloy po nagpapasalamat po kami kung paano po, Ama, ang aming pong Panginoong Hesus at inako po niyo ang aming pong mga kasalanan. At kayo po'y nagmamalasakit sa aming pong espiritual na kondisyon, sa aming pong pisikal na kondisyon. Nakita rin po namin laman ng puso ng aming Panginoong Hesus nung siya po'y nandirito. At alam po namin, siya po'y makakatulong po sa aming pong mga pangailangan dahil minsan po naramdaman po niya ang mga bagay po na ito. Siya po'y laging handang mamagitan po sa amin sa inyo sa lahat po ng aming pong mga kahilingan. At tunay po, alam din po namin na kung siya'y uunahin po namin, lahat po ay idadagdag po ninyo amin po dahil tunay po ang inyo pong bugtong na anak ay pinagkaloob niyo po para sa amin at wala pong mga bagay po na pwede pong hindi niyo pa po ipagkaloob sa mga bagay na pangailangan po namin. At salamat din po sa pag-ibig po ng aming Panginoong Hesus. At nawa ito pong pag-ibig po na ito sa amin din po ay ito po ay maging motivation po namin sa aming po mga paglilingkod at tunay po na magamit po kami sa inyo pong gawain. Salamat po at patuloy kayo pong magpala po sa mga kapatid at ang lahat po ng ito ay aming pong dinadalangin. Kami sa pangalan po na pong bugtong na anak si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po sa mga salita po ng Diyos na ating pong napagbulayan. At sige po, kung meron po tayong mga karagdagan po ay pwede po. Brother Wilson, nagtataas po ng kamay po. Okay, magandang gabi mga kapatid. Napakaganda nitong ating pag-aaral. At isang bagay lang din ang nakita ko, pinakita ng Panginoon sa atin dito, doon sa Mark chapter 8 verse 2, maliwanag na yung 3 days dito na sinasabi ng Panginoon na kasama niya ay ano talaga yon, no, day and night, no. Yun kasi yung talagang pagbilang ng araw, yung day and night, hindi niya binilang na oras, no, kundi buong 3 araw po yun. At hindi lang yung napansin ko rito, hindi lang yung sa pagkain. Ang isang bagay na nakita ko rito, maging yung dahil wala sila sa kanilang mga tahanan, yung lumabas talaga sila doon sa comfort zone nila. Paring wala silang maigaan, hindi komportable. At kung minsan ay pag pinipili natin ang Panginoon, sometimes
we must need to talaga na lumabas tayo doon sa comfort zone. Maganda yung insight ni brother diyan. Maraming naglilingkod sometimes dahil komportable lang sila, no? Pero doon sa mga bahagi na pagka mahirap na, ayaw na nila. Pero itong mga tao na ito, nakita ko ay lumabas sila doon sa comfort zone nila. At ito yung nakikita ko rito na sabi nga, may sinulat ako rito, sabi ko, if we are ready to suffer for Christ, Christ is ready to rescue us, to comfort us, and strengthen us. Actually, yun yung nakita ko rito. Ang Panginoon, nakita niya, alam niya eh. Alam nila yung naging capacity nila, alam niya yon. At yun ang maganda, hindi nalilingid sa Panginoon yon. At sabi nga dun sa Pilipos 1:29, isa rin kasi ito sa magandang talata. Ang sabi sa Pilipos chapter 1 verse 29 bilang karagdagan, yan yung sabi niya, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Yun yung nakikita ko rito, no? Tiniis. Tama yung sinabi ni Brother John na yung motive ng mga taong naroon this time is purely, kasi kung hindi talagang uuwi sila, no? At napakaganda nito, isang spiritual lesson to sa atin na we must need to lumabas minsan doon sa comfort zone sa ating pagpili sa Panginoon, sa ating paglilingkod sa Panginoon. At maganda, hindi nalilingid sa Panginoon yon. Ayun lang siguro, hindi lang doon sa pagkain, doon sa pagtulog nila. Siyempre, as a human being, kung nasa tahanan ka, nasa bahay ka, kung meron man sumakit man ang tiyan mo, o kung ano man, komportable ka. Pero sila ay nasa labas ng kanilang mga tahanan. Bukod doon sa walang pagkain. Yun yung nakikita natin. Walang tubig siguro, at walang tulugan, walang shelter, kung mainit, napakaraming tiniis nila para lang makasama nila ang Panginoon. At ang Panginoon napakaganda, hindi nalingid sa Kanya yun. Yun lang siguro. Maraming salamat po sa mga naging karagdagan at insight po sa ating pong napagbulayan po. At habang ito po ay ating patuloy po na pinagbubulayan, nagre-reflect po tayo sa ating pong mga spiritual life po. Tayo po ay magwakas, awitin po, 136, tulad ni Jesus, ibig kong sundin. 136 po. Tulad ni Jesus, ibig kong sundin, mababang loob, higit sa higit ang sikta sa mga gawain, at sa pagkaan sa kanyang ibig. Puso'y kunin, ako'y iyo lamang. Puso'y kunin, at iyong kailangan. Dalisain ang kailangan. Pagkasabi, tulad ni Jesus, siyang daga,
atin. Higit ang sikap, ebanghelyo'y dalhin. Tagnay ang lakas, saan mang subukin. Puso'y kunin, ako'y iyo lamang. Puso'y kunin, ang iyong tirahan. Dalisayin, aking kahilingan. Aking kasayin. Tulad ni Jesus kung mamuhay, at ang pag-ibig sa kapay alay. Magtangging wagas sa inangking buhay, sa Galileya'y kaniyang inagay. Puso'y kunin, ako'y iyo lamang. Puso'y kunin, at iyong tirahan. Dalisayin, aking kahilingan. Ako'y hugasan, tuloy Purihin po ang Diyos sa ating pong mga inawit at hilingin po natin kay Brother Wilson po ang ating pong closing prayer po. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po at kami po ay pinagbuklod po ninyo, bagamat kami po ay physically ay magkakahiwalay. Kami po ay pinag-isa mo sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo na sumasa amin. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa mga katotohanan na iyo pong ipinakita po sa amin. Salamat po, nawa po ang mga katotohanan ito ay tumimo sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, at ito po ay masumpungan mo sa aming mga buhay. Na kamukha po ng aming Panginoong Yesus ay magkaroon kami ng compassion. At hindi lamang po pagkahabag, kundi hindi lamang po compassion, kundi lalo tigit ay action. Upang kami po ay gamitin mo para po sa ibang mga tao. At salamat din po. Nakita po namin na wala pong imposible po sa aming Panginoon. At salamat at muling nadama namin na sa lahat po ng aming mga paglilingkod ay mayroong isang Diyos na tunay po na nakakatalos, nakakakita sa aming mga ginagawa at lalo tigit sa laman ng aming mga puso. Nawa po ay tunay na ang bawat isa po sa amin ay sumunod at maglingkod po sa inyo ng buong puso, isip, kaluluwa. Tulungan mo kami na matutunan namin na maglingkod bagamat mahirap at kailangan kaming lumabas sa aming mga komportableng buhay. Nang sa ganun po ay kami po ay makasama po ninyo sa paglilingkod po namin. Salamat din po sa iyong anak na ginamit. Patuloy po naming panalangin ang iyong pong pag-iingat at pangunguna po sa kanya.
Salamat din po sa mga kapatiran. Pagpalain mo po ang bawat tahanan at nawa po ay tunay po na ang mga natutunan po namin ay matanim sa aming puso't kaisipan at maging bahagi ng aming pamumuhay bilang mga anak mo. Ang lahat po ng ito, O Diyos, ay amin pong samutiling na may lakip na mataas na pagpupuri at pagpapasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening po and God bless at salamat Brother Jan sa So, thank you.